Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto po, no, atin pong panoorin itong video na ito, no. Ito ay patungkol dito kay Senator Pia Cayetano na umiyak siya sa Senado kanina kasi itong si Hontiveros wala kasing respeto. Oh, itong video na ito, umiyak itong si Pia Cayetano kasi parang sobrang insensitive itong si Hontiveros na sinabi niya na para namang walang nangyari doon sa Senado, yung putukan. Sa bagay, sila ay nakauwi na. Yung nangyaring putukan, wala na sila doon sa Senate premises, nakauwi na sila. Ang dali-daling sasabihin ni Hontiveros na para namang walang nangyari. Ang kakapal ng mukha mo, Hontiveros. Ganyan na talaga sila kasi itong si Hontiveros, drama rin ito drama queen rin ito Kung sila yung dihado, no? Kung ano-anong padrama niya, iyakin rin itong si Hontiveros. Pero nung nangyari sa Senado yung putukan, wala sila, insensitive sila. Hindi man lang nila kinumusta itong mga senador na nandoon. Kasi sila, yung minority, nakauwi na. Hindi man lang kinumusta. Wala man, yan ang sabi ni Pia Cayetano ni isa sa kanila. Wala man lang tumawag sa kanila na nangumusta. Uy, kumusta kayo dyan? May putukan nangyari sa loob ng Senado. Kumusta kayo dyan? Kapwa senador. Instead na tayo'y magtulungan dito sa Senado, parang pinabayaan pa sila. Tapos sasabihin, para namang walang nangyari. Oh, yan ba si Riza Hontiveros? Yan ba ang tatakbong presidente sa 2028? Ganyan sila Kung meron silang political gain sa isang pangyayari, magdadrama yan. Pero yung nangyari sa Senado, yung putukan, wala silang political gain doon Wala silang makukuha doon Hindi wala sila. Sasabihin walang nangyari. Ganyan kabastos si Senator Riza Hontiveros. Yan po ang ating ipapakitang video sa inyo mamaya kung saan nagalit at napaiyak itong si Senator Pia Cayetano. At pag-usapan rin natin itong ekonomiya ng Pilipinas under the Marcos administration ay sobrang bagsak na po. Kawawa ang Pilipinas. Mamaya, pakinggan po natin yan ang ulat sa yung economic expert na in-interview ng SMNI. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share sa mga audience ko dito sa Donmar TV para kakalat ito sa taong bayan. Like and share. And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang yan walang bayad yan. Bago natin simulan, gusto ko lang munang mag-greet sa ating mga audience dito sa Donmar TV. Ito po, si Elizabeth, Ma'am Elizabeth, good morning Donmar, I'm watching you every day, watching from Australia. Ayan, palakpakan. Thank you, Ma'am Elizabeth. Ayan, meron kang palakpak sa akin. Lucita Cagulada, good morning Donmar, always watching from Cagayan de Oro City. Ayan, Ma'am Lucita, thank you very much. Ben Mar, good morning Donmar, always watching from British Columbia, Canada. Ayan, maraming salamat Sir Ben Mar. Bonifacio Taghoy, good afternoon Sir Donmar, watching from Cebu City. Ayan, ang daming audience natin sa mga taga Cebu, Thank you po sa inyo. Solidad Cavraz, hello Donmar TV, parati akong nagsubaybay sa iyo from Melbourne, Australia. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Solidad, Thank you for being always tuning in dito sa ating YouTube channel sa Donmar TV. Ang promise ko sa inyo ay araw-araw ay mabigyan po
ko kayo ng mga updates patungkol po sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. Okay? Okay, ito, unahin muna natin itong kay Senator Pia Cayetano, no? Na kung saan ay talagang very emotional po itong si Ma'am Pia Cayetano. Talagang napaiyak siya at nilapitan siya ni Ma'am Senator Loren Legarda, no? Kasi nasasaktan siya dito sa ulat ni anong tawag dito? Itong privilege speech ni Hontiveros, okay? Na wala sa hulog talaga itong speech ni Hontiveros. Parang wala siyang pakialam sa mga senador na nandoon po sa Senate premises nung nagkaputukan. Okay? Ito po, panoorin po natin itong video na ito. Let me ask first, Senator Marcoleta, may I ask you if we can make a statement rather than interpolate today? Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Yeah. Senator Risa answered in the affirmative. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Hontiveros. Minority Leader, may I just give... Tapos na si Riza Hontiveros na nag-speech niyan. So magre-react na dito si Senator Pia Cayetano. Okay, mamaya i-play ko yung dahilan bakit umiyak si Ma'am Pia Cayetano. You're my kuya but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as yan, pahiya ka Hontiveros sa ka-insensitive mo. Kapal ng mukha mo. Makasarili ka kasi. 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Imagine that one. Wala kayong pakialam sa kanila. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Grabe. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready. 20 years kayong magkakilala dyan ha. Pero ni isang sa kanila walang nagkumusta sa inyo. Ibig sabihin, Senator Pia Cayetano, mga plastic nang yan. Yung mga dilawan na yan, mga plastic yan eh. Huwag ka nang umasa dyan. Sino yung 20 years dyan? Sina Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros, yun. Yung mga ano dyan, Tito Soto, 20 years na kayo magkakilala dyan, di ba? Yan yung mga plastic dyan. Ping Lacson, plastic. Wala silang, buti sa Tulfo. Yung mga Tulfo brothers na yan. Lito Lapid, isa pa yan. Ang tagal-tagal na yan. Pero ito mga Tulfo, bago lang ito. Mga plastic yan, Ma'am Pia.
Plastic yan sila. Share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Minority Mr. Leader. President, Grabe ha, emotional yun ha. Hindi yun plastika na pagka-sabi ni Senator Pia. Yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my position is merely to give a suggestion for your consideration and for the consideration of our colleagues. I think this particular issue, once culminated, should be referred to the Committee of the Whole. The reason being, it is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. There are multiple Senate committees that are going to be involved: public order, justice, rules, ethics, even finance, because of the procurement of the weapons. Allegedly that Yung mga minority, ito mga minority sa Senado ha, kayong mga audience ko sa Donmar TV, tandaan nyo itong mga minority na ito. Huwag nyong iboto ito pagdating ng eleksyon. we're used to. So the Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just a majority or minority. So therefore, may I give a suggestion that you consider the possibility of all these manifestations be referred to the Committee of the Whole. And in the past, the Committee of the Whole, when we investigated Parmali, we investigated PhilHealth, it was the Senate President that chaired the Committee of the Whole, unless he appoints a This co-chair. representation always takes, you know this, Your Honor, always takes your suggestions seriously. So Thank you. you're suggesting we use Rule 14 and Section 14 of the rules and create a special committee, the Committee of the Whole. Is that correct? Yes. Mr. President, if I may, Mr. President. And before that, since we're going to go into caucus to speak about the calendar, may I ask the Minority Leader if it's acceptable that we discuss it there? Later in the caucus, just so that we don't have to discuss everything on the floor and we don't make... Sasagot si Riza Hontiveros dito ha, kasi umiyak na si Senator Pia. Itong si Hontiveros ngayon, mag-rebut siya doon sa sinabi ni Senator Pia. Hintayin ninyo dito lang sa video. we get the other business that we have to do today done with. No? Can I, Mr. President? Yes. Mr. Majority President, Leader. I'm sorry, Mr. President, but just to put on record, there are a lot of senators who wanted to speak and reserve their On right this issue. on this particular Put issue. it on We record have- so that we yes, can we have Monday. Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jingoy Estrada, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Win Gatchalian, and even this representation, Mr. President. So, if I may, Mr. President, and with the indulgence of our colleagues, I think we already made that decision that on Monday, come Monday, we can talk about this, Mr. President, and of course, entertain the idea being raised by our minority leader. So with that, Mr. President, may I just move that we proceed with the reference of business so that the resolutions I just have to recognize Senator Ontiveros with that pakiusap of everyone. we that yield, Mr. President. Yes. We yield to the distinguished lady, Mr. President. Ito na, sasagot si Maraming salamat, Risa. Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences. cause fear pala eh. Ba't sinabi mong parang walang nangyari?
Ito, babarahin siya mamaya dito kay Cayetano. experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not that, the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's Yan ang precisely tama. why Si Soto, walang ginagawang ganyan siguro. Si Soto, walang pakialam. we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. And personally, I've stated this again and again. And I don't doubt the sincerity of President Marcos when he called to check if we are safe and to assure us that it wasn't an attack from the executive department. I don't doubt that. That's why we're waiting for the whole investigation. Thank you. Majority Leader, let's Yes, proceed. Mr. President, just to put on record, it's really way different when you are here inside this Senate premise, especially during the time when we were inside that one room, Mr. President. I would still recall the gunshots, the smelling of gunpowder, Mr. President, and everything that we had experienced. So it's really different, Mr. President. Just want to put that on record. With that, Mr. President, may I move now to that we proceed with the reference of business. Yes. Please proceed. Okay, so ito yung full speech ni Senator Riza Hontiveros na nakatrigger sa emosyon ng ilang majority senators na si Senator Pia. Okay, ito yung tanga na speech ni Riza Hontiveros. Ito po. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo? Tanungin mo si BBM. Administrasyon yan ni Marcos. Sino man ang utos sa NBI para lusubin ang Senado, di ba? Tanungin mo si Marcos yan. Porkit kayo sa usaping impeachment ni BP Sara ang ingay-ingay nyo. Pero dito sa flood control at sa mga kapalpakan ni BBM, tahimik kayo. Gago kayo eh. Mr. President, tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel
sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa. Kayo rin naman yung nanggugulo eh. Lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe Nabanggit mo ang Pilipino, tapos papayag ka na isurrender si Bato doon sa mga dayuhan. Di ba? na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod Ikaw yung bulag. Ha? Kasi papayag kayong isurrender si Bato. sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, Ano kaya yung description ni Hontiveros sa pagmamahal sa bayan? Ano kaya ang style ng description niya, no? Siguro magkaiba tayo niyan ng meaning. ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan. Yung speech niya walang laman. Sa totoo lang. Wala ko na feel. At lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large
precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, Ang plastic mo. to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our Yung lahat ng mga sinasabi mo, Hontiveros, gawin mo yan ng totoo. In reality. Gawin mo yan. Kasi mahilig ka lang sa salita eh. people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Yan po ang ang kay Hontiveros. So, tama naman si Senator Pia. Halatang-halata naman, wag na tayong magbulahan at magplastikan. Wala man lang kayong pagmamahal sa kapwa ninyo mga senador, porket mga majority yung nandoon sa Senado at kayo na nakauwi itong minority, wala kayo parang binabaliwala nyo lang yung mga nangyayari, di ba? Kasi alam nyo kasing si Bato yung huhulihin, wala kayo, hindi nyo pinoprotektahan ng Senado. Sige, pasok mga NBI, pasok mga PNP, basta mahuli lang si Bato, ganon ba? Di ba? Samantalang itong majority, talagang makikita mo mga matatapang, sila yung nagpoprotekta talaga sa kapwa nila senador. Kayong mga minority, wala kayong ginawa. Pinabayaan niyo si Bato. Sa bagay, kampi kayo sa administrasyon, wala kayong ginagawa, di ba? Kasi itong administrasyon na ito ay talagang dahil sa kanilang pamumulitika, itong administrasyon na ito, mas pinagtuunan nila ng pansin ang pamumulitika, ang nasasakripisyo yung ating ekonomiya. Sobrang bagsak na po ang ating ekonomiya. Ito, panoorin po ninyo ito. What the president is trying to do is to paint a rosy image or a rosy picture of the Philippine economy, pero yung actual na nangyayari talaga is quite the opposite, no? So sa tingin ni Marcos Jr., mag-upbeat siya sa ekonomiya, no? Gumaganda ang lagay ng ekonomiya, but yung katotohanan niyan is kabaliktaran, no? Correct. Bakit ko nasabi yan? Kung titingnan mo yung datos, Jade, nung first quarter of 2026, ang inilago lang ng ekonomiya is 2.8%. At hindi pa natin dyan nakita ng buo yung naging epekto ng digmaan sa Middle East, dyan sa 2.8%. So ibig sabihin, pag titingnan mo yung growth ng ekonomiya, ng pangkalahatang ekonomiya for the second quarter, magiging mas mababa pa yan sa 2.8%. Ang inflation, Jade, for April is 7.2%. At taas pa yan because of the conflict nga, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So from growth and prices alone, makikita mo na hindi maganda ang ekonomiya, no? Yan, so yan ang highlight ng balita na ito, na si Marcos nagpo-project na okay yung ekonomiya. Well, in fact, ang katotohanan, hindi. Yeah, positibo po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patuloy na lalago ating ekonomiya at lumalakas po yung investors interest dito po sa Pilipinas. Bilang isang ekonomista, ano ho ba yung inyong masasabi po dito at ang assessment po ninyo sa kalagayan ng ating ekonomiya dito sa ating bansa? You know, I think, Jade, what the president is trying to do is to paint a rosy image or a rosy picture of the Philippine economy, pero yung actual na nangyayari talaga is quite the opposite, no? So sa tingin ni Marcos Jr., mag-upbeat siya sa ekonomiya, no? Gumaganda ang lagay ng ekonomiya, but yung katotohanan yan is kabaliktaran, no? Bakit ko nasabi yan?
kung titingnan mo yung datos, Jade, nung first quarter of 2026, ang inilago lang ng ekonomiya is 2.8%. At hindi pa natin dyan nakita ng buo yung naging epekto ng digmaan sa Middle East, dyan sa 2.8%. So ibig sabihin, pag titingnan mo yung growth ng ekonomiya, ng pangkalahatang ekonomiya for the second quarter, magiging mas mababa pa yan sa 2.8%. Ang inflation, Jade, for April is 7.2%. At taas pa yan because of the conflict nga, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So from growth and prices alone, makikita mo na hindi maganda ang ekonomiya, no? Not to mention, Jade, yung low investment numbers na nakikita natin. So halimbawa, yung foreign direct investment, no, kung titinan mo nung Pebrero nitong taon na ito, ang ibinaba nito ay mahigit 30% kung ikukumpara nung nagdaang taon. Imagine that. And then, kung titingnan mo rin, Jade, yung growth ng investment for first quarter, bagsak, 3.3% negative. So, ibig sabihin, imbis na lumago, nag-contract pa yung investment mo. Ang industrial output natin, yung manufacturing ng ating bansa, negative 0.1% nung first quarter. At kung titingnan mo rin yung tinatawag na Purchasing Managers Index or PMI nung Marso, bumaba ito ng 50%, nasa 48.3% ito. So ang ibig sabihin niyan, Jade, yung PMI na yan, kapag ka bumababa po yan, ibig sabihin nagkakaroon ng contraction. So mapo-foresee natin na by second quarter, magkakaroon pa ng contraction ng ekonomiya. Not to mention pa, Jade, ito, add icing on the cake, yung record na paghina ng piso sa dolyar. No, chinek ko ngayon lang, ang halaga ng $1 dyan sa Pilipinas ay nasa 61 pesos and 77 centavos. So, I don't know kung anong nakikita ni Marcos Jr. pero kaming mga economist, nakikita namin ang datos hindi maganda. No? So, I think what the president here is doing, Jade, is he's just presenting a quite a different picture of the Philippine economy. Kasi napahiya na siya eh. Ayaw niyang sabihin ang totoo. Ang katotohanan, bagsak ng ekonomiya. Pero every time na gumagawa siya ng speech, ididismular niya. Economy which is very different from what we are seeing in the data, Jade. Opo. Pero masasabi ba nating bagsak ng ekonomiya natin o nasa critical level lamang ito ngayon, Dok? May mga sektor na bagsak eh. So halimbawa ang investment, no? Makikita ninyo na yung foreign direct investment humihina siya at nag-contract pa. So as far as investment goes, ay bagsak. I mean, sino ba naman ang gusto mag-invest sa Pilipinas kung ang politika natin talagang napakagulo, no? They're trying to impeach, well, they've already impeached the vice president, you know, it's now in the Senate, no? And they want to get rid of her, you know? So isa yan sa mga sources, no, ng pag-aalangan ng mga foreign direct investors na mag-invest, yung ginagawa ng gobyerno na they're using the different means that are available to them to go after their political opponents. And this kind of governance, no, yung ganyang klase ng pamumuno, yung ganyang estilo, yan nakakadagdag sa pagiging unstable ng pamumulitika ng isang bansa na nagkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya, Si no, BBM through foreign talagang direct investment. mabiblame. So nag-aalangan ng investors, Jade, no? So if you look at foreign direct investment, bagsak. Agriculture, hindi ko pa pala Hindi pa ba tayo mamulat dito sa balita na ito? 2028, wag na natin iboto ang mga kampo, mga kaalyado nitong bangag na ito. Nung first quarter, Jade, negative 0.2% ang growth ng agriculture. Bagsak Imagine din that. si agriculture. Kaya nga, isa nga tayo sa mga bansa na merong pinakamatinding risk, no, in terms of sa pag tumaas ang presyo ng pagkain. Isa tayo sa mga bansang makakaranas ng malalang epekto nito, no, because our agriculture sector dapang-dapa na, no. And not to mention yung inflation na nabanggit ko rin kanina, pero yung epekto kasi, Jade, ng inflation matindi yan, lalong-lalo na sa mahihirap, no. So, kung titingnan ninyo, may mga sektor naman na lumalago, pero yung lagay ng ating ekonomiya bagsak na, Jade, talaga, no, sa ngayon. Opo. Isa ho ba sa mga faktor o masasabi nating katibayan o basihan na
hindi pa ganoon kabagsak ekonomiya natin dahil umiikot pa yung pera dahil po sa masa? Oo, kasi alam mo, sa totoo lang, pagkamat sinasabi natin bagsak ang ekonomiya, but life has to go on, no? So pupunta ka sa mga palengke, for example, you will see people, buying vegetables, bumibili sila ng karne, pagkain, may mga nagko-commute pa rin, may mga pumapasok pa rin sa opisina. The economy is still moving, no? Umaandar pa rin ang ekonomiya. Pero ang tanong dito, Jade, is umaandar nga yung ekonomiya, pero ang nangyari ba is nakakadagdag ba ito ng mga bagong trabaho? Nagmumura ba ang pagkain? Tumataas ba ang sahod? Gumaganda ba ang buhay ng ordinaryong Pilipino? Correct. So yun yung mga metric na tinitingnan natin dyan. And by all indicators, Jade, based on the data that we're seeing, palala ang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga mahihirap. No? Kumbaga, tatanungin mo sila, mas lalong mahirap ngayon ang buhay kaysa noong 2022. No? Kumbaga, ang nangyari sa ngayon is that the standard of living has declined for many people. Sama mo na rin, Jade, yung sa middle class. So although the economy, makikita mo, it's still may mga transactions pa rin nangyayari, but then yung kalidad ng ekonomiya, yung quality of life, yung standard of living, talaga nag-deteriorate na sa ating mga kababayan. Kung tatanungin mo sila, kumbaga, labas na dun sa mga sinabi kong datos kanina, Jade, no? Kasi kami mga economist na we rely so much on the data, but many of us forget to actually go to the street and talk to the ordinary person to ask them anong lagay ng ekonomiya, at sasabihin nila sa iyo, Jade, at mga kababayan, na that the economy now, yung lagay ng kanilang pamumuhay, ay mas malala ang sitwasyon nila kaysa noong mga nagdaang panahon. At habang humihina po ang value ng piso kontra dolyar, sabi mo nga nasa 61 pesos, mahigit 61 pesos per 1 US dollar, Doc. Imposible pong makakaranas tayo ng pagbaba o hindi na po bababa yung presyo. Wala pong mangyayaring pagbaba sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasi titingnan muna natin, Jade, kung yung exchange rate ba natin mag-i-stabilize, no? Sa palagay ko is matatagalan pa. Bakit? Kasi yung digmaan sa Middle East ongoing pa rin bagamat may ceasefire, no? Ikalawa is kung titingnan po ninyo, kasi exchange rate yan determined yan ng demand and supply ng dollars. Ang foreign direct investment natin hindi po matumal, no? Hindi siya kagaya nung araw na marami talagang gusto mag-invest sa Pilipinas. Sa ngayon, ayaw nag-aalangan ng mga investors. So, which means that kung umukunti yung mga dollars na pumapasok sa bansa, nagmamahal yung dollars. So, ang mangyayari niyan, Jade, is for the next little while, hanggat hindi pa na pumapasok itong mga foreign direct investments na ito, asahan ninyo na mas lalo pang hihina ang piso. Not to mention, Jade, na nagmamahal ang produktong petrolyo abroad, no? Kasi ini-import natin, so we need to use more US dollars to buy more of this imported fuel, not to mention pagkain, lalo na yung bigas, Jade. Lalong mas lalala yung exchange rate natin. So mas lalong hihina yung piso, no? So hindi yan maganda sa importers, okay naman yan sa exporters, pero kung titingnan, kung susumahin ninyo, Jade, hindi maganda kasi ang pagkain natin ini-import, no? About 25% of our food is imported. Mas mataas ang porsyento niyan sa bigas, no? Yung ini-import natin. So, Ayan, no? Tingnan nyo, ang mahal-mahal ng bigas, oh. Sobra talagang mahal yung bigas. Ang tatamaan talaga dito, yung mga kababayan nating mahihirap at middle class, kasi malaki yung percentage ng kanilang income na napupunta sa pagkain. And many of that is actually imported, Jade, no? So, kumbaga, itong pagkahina ng piso, meron itong spillover effect, no, sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya, at definitely makakatulong ito sa paghila pababa ng paglago ng ekonomiya natin sa mga darating na quarter. So, yan po, no? Kaya every time marinig ninyo itong si Bongbong Marcos sa kanyang speeches na nagmamayabang na ganito yung ginawa. Mayabang yan Every time na merong mga events, magmamayabang yan sa mga ginagawa nila. Ang ekonomiya raw, ganito na yung ginagawa nila.
ano na raw, ganon, ganyan. Pero ang katotohanan pala, in reality on what's happening on the ground, kabaliktaran. Okay? So, parang binudo lang tayo. Yan ang reality. Nakakadismaya itong administrasyon na ito. Okay, so kayo dito sa mga audience ko sa Don Mar TV, anong masasabi nyo dito sa pagdala ni BBM dito sa ating ekonomiya? Kontento ba kayo? No? Ilatag ninyo ang inyong opinion sa comment section. Basahin natin yan, ha? Kung kontento ba kayo? At saka paki-like at paki-share na lang, no, sa balita na ito, sa vlog na ito, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Walang bayad ang mag-subscribe, guys, ha? Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.